morning po mga kaibigan, mga kapatid, mga doming po. Mag-share po ko nyo ng kaalaman tungkol po sa digital tester. Tara po, puntaan na natin. At tester pa rin po ang i-share ko po sa inyo. Isang clamp tester po ang hawak ko. I-share ko po sa inyo kung paano po yan gamitin o kung ano po yung kanyang function. Start po tayo dito sa kanyang lipat natin. Mamaya na tayo dyan sa auto opo. Ilagay muna natin siya sa sa kanyang AC. Nakalagay siya AC, tapos meron siya ritong V, yung kanyang volt. Ibig sabihin AC, tapos to volt, RMS, true RMS siya. Bali dito, ang gamit dito sa AC, ang pwede mong sukatan dyan ay yung kuryente. Sa digital ay actual nang lumalabas o makikita mo na agad yung reading, hindi katulad ng analog. Magkukwenta ka pa dito, kagad nakalitaw na yung sagot. Tingnan natin sa saksakan. Ito po, nandito po tayo sa outlet. Tingnan po natin kung ilan po yung kuryente na meron kami ngayon. Gamit po ang clamp tester. Ayan po. Meron po tayong 166 AC volt. Yan po ang kagandahan ng digital. Hindi mo na kailangan magkwenta. Lumilitaw na kaagad ang sagot. Yan. Ngayon naman, ang i-test natin ay yung battery. Pagka battery ang i-test mo, kailangan ilagay mo siya sa DC o direct current. Lipat natin. Yan, naka-DC na siya, DC volt. Ang pwedeng i-test dyan ay yung mga naglalabas ng DC o mga baterya ng motor, mga baterya ng remote, mga ganyan. Para malaman mo kung meron pang karga itong pila na ito o battery na ito, ay kailangan natin siyang i-test sa tester. Nakalagay rito, ang size niya ay AAA. Meron siyang volt na 1.5 volt. Kailangan, kung buo ito, ay dapat makita natin sa tester ito o ito yung ilalabas na reading ng tester. Negative, positive, yan. Meron siyang 1.6 volts. Ang nakalagay lang dito ay 1.5. Ibig sabihin, may karga pa ito o buo pa. Okay pa to. Ngayon naman ay ililipat natin sa ibang function. Yan. Dito naman tayo sa
symbol ng diode at yung speaker na yon o yung bar na yon. Yan ang sinisimbol o ang pwede mo lang i-test ay yung diode at saka continuity, yung pang continuity katulad ng fuse, ng wire, mga ganon. Pag yan ang naka-display, ang diode ang pwede mong i-check diyan. Katulad nito, may diode ako dito. Ito yung negative ng diode, itong may kulay silver na to. Ilalagay natin diyan yung test probe o test LED. Ito yung positive. Yan, mayroon siyang reading na 0.4 volts. Dapat ito pabaligtad ay wala dapat itong reading para masabi nating good ito. Yan. Yan, wala siyang reading. Ibig sabihin, good itong diode. Tapos, yung sinisimbolo pa nito, yung continuity. Dapat, kung buo itong fuse na to, ay mag-buzzer siya. Sa clamp tester, nagbabuzzer. Ayan. Ibig sabihin, good itong fuse. Sa analog, kumukompas yung kanyang pointer. Dito nagbabuzzer. Lipat pa natin. Next natin. Ayan. Yan naman ang symbol ng capacitor. Yung NF na yan yung sinisimbolo niyan ay capacitance. Ang pwede mong i-check dyan ay puro capacitor. Dito naman, sa digital ay accurate yung reading niyan o makikita mo yung reading na hindi mo na kailangan o yung talagang value niya ay lumilitaw dito sa screen. Katulad nito, meron tayong value na 1.5 UF plus minus 5%. I-test natin ito, dapat makita natin yung 1.5 na yan sa screen o sa kanyang reading. Pagdikitin muna natin ito, baka meron pa itong natitirang pondong voltahe para hindi masira ang tester. Yan. Ngayon naman, pagdikitin natin tong isang wire para sa red at isa pang wire para sa black. Yan. Wala naman polarity ito. Yan. 2.4 ang kanyang yung reading ng tester ay 2.4. Ibig sabihin ay sira na itong capacitor dahil ang reference lang niya o yung nakalagay dito ay 1.5. Ulitin natin. Yan. 2.3. Yan. Ibig sabihin po talaga ay sira na ito. Dapat po kasi yung 1.5 na yan ang makikita mo sa screen o yung reading. Kung bababa man dyan ay konti lang. Kung tataas naman ay konti lang din. Hindi ganun kataas. Mataas kasi siya kaya sira na ito. Ano kasi ito plus minus 5%. Lipat naman tayo sa ibang function. Yan, ang gamit naman dyan ay Hertz. Yan, hindi ko ma-share sa inyo yan dahil hindi ko naman yan ginagamit sa trabaho ko. Yan, pang Celsius, yung pang temperature.
Celsius, yung init, sa init temperature. Yan yung frequency. Hindi ko rin yan kasi yan ginagamit, kaya hindi ko yan ma-share sa inyo. Ayan, galing na tayo dyan kanina. Ito, matic. Dito naman, ang purpose ng Oppo na ito ay, ano to, pag dito mo sinelect yung kanyang button, pag ganyan, Oppo ang nakalagay, ibig sabihin yan ay nag-o-automatic tong clam meter. Basta itusok mo lang yung probe na kung ano, kunyari ito, baterya, testingin natin. Ayan o, nag-o-auto siya. Ibig sabihin, nag-o-auto kahit hindi mo na siya i-select dun sa DC volt, ay siya mismo ay nag-o-automatic na siya. Ayan. Ganun din sa DC. Sa AC pala, sorry. Sa AC ganun din. Basta ilagay mo lang siya sa auto Oppo, automatic na yan. Kung gusto mong sumukat ng resistance, nag-o-automatic na siya. Diyan, nakalagay dyan yung resistance. Tapos yung DC, yung capacitor. Excuse me po. Yung continuity. Diyan nakalagay po. Basta ilagay mo lang sa auto Oppo, kahit hindi mo kabisado yung mga ano, o kahit hindi mo na ilagay, na i-select, ay nag-o-auto na siya. Yan ang purpose ng auto. Lipat natin sa iba. Dito tayo sa kabilang button. Dito. Ito pala. Ito yung pinaka ilaw niya. Gusto mo lagyan ng ilaw. Yan. Ayan po. Naka-auto Oppo. Sorry pala. Auto Oppo ang basa ko. Auto Oppo pala. Bali, kukuhanan po natin siya ng resistance. Bali, ito yung blue. Ito yung blue na yan. Galing ito ng motor dryer. Kukunahan natin siya ng resistance. Yan. Itong kulay blue na wire to, ilagay natin dito sa black na probe. Yan. Tapos yung kulay red, red na, dali lang, mababa. Yan. Blue sa black. Tapos yung kulay red sa red. Yan. Yan, meron siyang resistance na 97.2 ohms. Yan yung kanyang kulay red na wire. Yung kulay maroon o gray. Ito pala, gray pala. Yan. Yung isa niyang wire. Yung blue, common. Tapos tong gray, meron siyang 80.2 ohms. Yan yung kanyang resistance. Bali, dyan natin, pag nagsusukat tayo ng resistance o ng ohms, ilagay natin dyan sa auto Oppo. Yan. Sa ibang ibang function nito. Dito tayo sa ibang function. Dito naman. Yan. Dito nakalagay naman ay EF o help o F. Yan. Ang function nito ay nakaka-detect ito ng voltahe ng AC. Parang test lamp ng AC. Pakita ko sa inyo. Yan. Nandito tayo sa kuryente. May kuryente yan. Ngayon, naka-selection ng EF o ibig sabihin ay pang detect ito ng voltahe ng
AC o ng alternating current. Pang detect ito kung may kuryente ba ito, kung mayroon bang kuryente ito o wala. Kaya nitong i-detect ang kuryente kahit hindi mo binabakbakan yung wire. Hindi katulad ng test lamp ng AC na kailangan mo pambakbakan yung wire tapos idikit mo yung tips nung test lamp. Dito hindi, ididikit mo lang siya kahit hindi mo bakbakan ay na-detect niya kung may kuryente o wala. Pakita ko sa inyo. Yan o. Nagbi-blink yung kanyang red na indicator lamp. Nagbi-blink siya tapos nagbabaser. Ibig sabihin yan ay nakaka-detect merong kuryente ito. Ibig sabihin may kuryente ito. Yan. Ito ang purpose ng EF. Okay na. Lipat naman tayo sa pagsukat ng ampere. Buksan ko po muna yung ilaw. Oops, maliwanag. Ilagay po natin sa susukat tayo ng amperahe. Kung paano yan. Yan. Nakalagay dyan AC. Ito yung symbol ng ampere. Yung isa D, volt. Pasensya na, maingay dito sa tabi ko. Yan, yan. AC. Tapos rito A, ampere. Gagamitin natin na pangsukat ng ampere. Lagay natin dito yung clamp meter o clamp tester. Tapos nakasaksak tong electric fan. Ayan o. Tapos ito yung clamp meter. Dali lang ha. Ipapakita ko yung electric fan. Yan. Nakasaksak na siya. Piitin ko yung switch. Yan. Number 1 yan. Number 2. Number 3. Yan. Bali ang number 3 na electric fan ay meron siyang 0.2 ampere. Yan, 2 ampere lang pala ang isang electric fan na number 3 ang volume o switch. Try pa tayo ng iba. Dito naman, washing naman ang i-test natin na ampere. Yan, bali meron siyang 1 ampere o kulang 2 ampere lang pala ang isang washing. Check natin. 1.31 ampere ang isang washing na motor. Mababa lang pala ang ampere ng washing. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan o. Yan. Okay na. Ganyan lang po sumukat. Ganyan lang pong gamitin ang clamp meter tester kung gusto mong sumukat ng ampere. Basta't yung isang ito po yung isang wire po kahit alin dyan dapat po nakahiwalay po na ganyan. Nakahiwalay po dapat yung wire. Tapos kahit alin dito pwede mong ipitin na ganyan. Kahit alin dyan pwede para makakuha ka ng ampere, para masukatan mo ng ampere. Yan, okay na. At ganun nga po akong gumamit ng digital na tester.
Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at mag-share na rin. Salamat po sa panonood.